Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang hapon po sa inyong lahat. Nako, solo tayo ngayon ha, sa atin hong talakayan. Pero mamaya, hindi mawawala sapagkat kahapon po ay hindi natin narinig yung usapang matino. Kasama po si Attorney Rowena Guanzon. Mamaya po ay makakapiling natin siya. No? Bibigyang daan natin yung bahagi po ng usapang matino. Dito po sa ating palatuntunan, no? Kaya pinagpapauna ko na po sa inyo. Nako, ang ganda nung tinalakay ni Attorney Rowena Guanzon ha. Mapapakinabangan nyo po, tabayanan nyo po yan at kung ready na, maya-maya po, bago tayo matapos ay maiparirinig namin sa inyo, yun hong segmento ng palatuntunan sa ganang mamamayan, ang usapang matino. Yan. Ngayon, dito muna tayo sa usapang hindi matino din ho tayo. Ay, nako. Sana po okay kayo sa inyong mga kinaroroonan. Ang iba po ay kinukumbinsin natin hanggat maaari. Kung wala namang mahalagang gagawin sa labas ng bahay, dyan na lang muna kayo sa loob, sa mga malililim na lugar, dahil po sa napakamaalinsangan talaga, no ha? Lumabas po ko sa amin pagdating dito, ayun, medyo at least malamig-lamig ang ihip ng aircon. Pero galing sa bahay, talagang pawisan tayo, no? Basa ang kiliki. Lahat po, talaga naman, kung mahina-hina po kayo, baka tumaas po ang blood pressure natin. Ano, ha? Kaya kung magagawa ninyo, ano, ha? Hindi naman kayo motorcycle rider o kaya naman hindi naman kayo construction worker, pinakamabuti, dyan na lamang kayo sa inyong mga bahay. Yan. Kung kayo po ay construction worker, no? Ang tindi nito, yun bang kinakailangan mong magpahinga pero hindi mo magawa sapagkat yun ang trabaho mo? Di ba? Imagine niyo na lamang kung ikaw ay isang construction worker. Di ba? Paano nyo po lalabanan itong init na ito na nangyayari po sa kasalukuyan? Sa ako nga, sabi ko, kahit na po hindi kayo nauuhaw, para maiwasan po yung heat cramps, heat stroke, at kung ano pa man, inom po ng tubig. Tubig kada isang oras. Yung isang baso, 2 baso, pwede na po yan. Kapag ka nakaramdam daw po kayo na medyo kayo ay nahihilo-hilo, no? Yun bang pinagpapawisan ka ng malamig? Nako, agad na po, uminom na kayo ng tubig at nang sa ganun ay rehydrate tayo. Yan, magkaroon po ng tubig sa katawan. Yung iba naman, yun hong hindi wag po energy drink ha. Anong tawag nga doon? Hindi ko masabing kasi kapag ka energy drink, yun yung maliliit di ba? Pag nasanay tayo doon, siguro paminsan-minsan okay lang po yun. Pero yung pinakamabuti yung energy drink ng tawag doon Yung hindi ko masabing Gatorade, di ba? mga ganun. Basta yun, kung hindi, pero bantayan nyo rin, Kasi kung kayo po ay mataas ang blood sugar, baka mag-spike, tawag naman niya sugar spike. Yun, tama to, yung mga inumin na mayroong electrolytes. Yan, Opo, para maingatan niyo po, ang hirap ngayon, Baka mamaya, wala kayong kamalay-malay, hindi kayo nagte-take yung blood pressure po ninyo, tapos nakalimutan yung uminom ng inyong maintenance, talo kung tanghali. Construction worker ka, nakabilad ka sa araw. Nako, baka yung iuuwi po ninyong maliit na halaga, doble pa sa pampa-ospital natin. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito na po, mukhang mainit agad itong balitang ito. Mapaso-paso ako dito sa hawak kong balita Mukhang magkakatotoo. Yung sinasabi po ni Senador Erwin Tulfo na bago matapos ang linggong ito, baka may makulong na 1 o 2 senador. Kaya isinusulong daw po na pahintulutan ng Senado ang pagpaparticipate o pagboto sa anuman na bahagi na gampanin ng isang senador. Yun daw po ay paghahanda
ng nasa mayorya ngayon dahil sa tingin nila, baka daw may makulong ng mga senador. Eto na. Mukhang ang kaya tuloy ang reaksyon po ni Senador Jinggoy Estrada. Ba't niya nasabi yun? May contact ba sa korte? Alam ba niya yung mga mangyayari? Ito formal na pong isinampa sa tanggapan ng Ombudsman ang kasong plunder, pare ko, plunder at malversation laban po kay Senator Jinggoy Estrada. Eto na. Personal pong inihatid nito pong si Assistant Ombudsman Miko Clabano. Yan nakikita niyo po sa video. Yan po si Ombudsman o Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ang kaso laban kay Senator Jinggoy sa Anti-Graft Court ngayong araw. Una na pong isiniwalat ni Ombudsman Crispin Remulla noon pong isang araw na magsasampa ang tanggapan ang Ombudsman ng mga kasong kriminal laban po kay Senator Jinggoy. Eto na nga. Ito po may mukhang may mga timing, Ito po matapos na si Senator Jinggoy ay nanindigan, nanindigan sa pagiging miyembro niya ng majority. Ayan, Kasi ang balita natin, may nagpipresto sa kanya. Anong ba gusto mo? Prinsipyo o plunder? Ayan. Pinili yata na si Senador Jinggoy yung kanyang prinsipyo na manatili po sa kasalukuyang majority ng Senado. Nagkatotoo naman daw. Ito naman ito nga, nangyari na Hindi natin may tatangging naganap. Plunder nga, pare ko. Kapag ka-plunder, alam nyo naman, ano po ito? No bail recommended po ito. Pero ang tanong dyan, teka lang, sabi nyo, pag isinampa ho ba, automatic? Ayun ho. Aalamin natin mula ngayong araw na ito hanggang bukas kung ito ba'y mamadaliin naman na Sandigan Bayan. Di ba? Yan ang aabangan natin. Mamadaliin ba ng Sandigan Bayan, sapagkat ito'y plunder, magpapalabas ba agad ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy? Magkakasama kaya, mga question mark po ito magkakasama kaya ulit si Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla ang kanilang kakosa, magiging magkakakosa kaya ulit sila? Ang kaso daw po laban kay Senator Jinggoy ay bunga daw po ng rekomendasyon ng DOJ na nagsagawa ng preliminary investigation, mga kababayan. Matapos daw po reklamo isinampa ng National Bureau of Investigation, DOJ, Public Works and Bid Rigging Task Force. Meron po palang task force na ganon. Sa kanila pong resolusyon, mga kababayan, inirekomenda na po ng DOJ ang pagsasampa ng kasong plunder sa ilalim po ng Republic Act 7080. Gayon din daw po mga kasong graft sa ilalim po ng Section 3B at 3E Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inirekomenda rin po ng DOJ ang mga kaso laban sa o para daw po sa direct bribery at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim daw po ng Article 210 ng Revised Penal Code at kasong korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno sa ilalim po ng Article 212 laban sa mga kasabwat ng mga pribadong individual at ng mga entidad. Inilahad po ng mga prosecutor na minanipula daw. Minanipula daw ni na Estrada at ilang dating opisyal ng DPWH ang mga pribadong kontratista. Di man parang magkakakuntsaba daw po sila. Binabasa ko po yung report pribadong kontratista, ang mga budget at proseso ng public bidding para mailihis daw po ang pondo ng bayan. Bukod po kay Estrada, kabilang sa mga sinampahan ng kaso sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretary Roberto Bernardo,
Pero itong si Bernardo po, nakakulong na ito, no? Nandun na po sa Senado. Gerard Opulencia, ito, alam ko, nakakulong na rin po ito. Henry Alcantara, nakakulong na rin po ito. Bong Dinglasan, ay hindi ko alam kung nasaan ito. Benril Cesar Cortuna, Manny Bulusan, Arturo Gonzales, at ilan pong John at Jane Doe. Bukod mayroon daw pong dalawang hindi pa nakikilala. So yun mo, mukhang di ba kahapon binibilang natin Ano yun, isang araw pa lang, magkasama kami ni Senador, ni Kuya Benny Anteporda, sino-sino ba ang mga nasa majority ngayon ng Senado ang posibleng maubos at sapagkat sunod-sunod po yung pagkakakaso sa kanila, no? Ito po, Jinggoy, di ba? Ang isusunod daw po ay Joel Villanueva. Yan. Sino kasunod? Nako, next daw po yata, baka pag sunod-sunod rin na din, kasama din sa isyong ito, dating SP Chis Escudero. Di ba? Tapos, naharap din po sa kaso, Senador Rodante Marcoleta. Pero hindi naman dito sa flood control, kundi yung kanya naman daw kaso, ukol sa pagtanggap ng campaign donation. At saka bribery din daw. So ilan na? Tapos, Senador Robin Padilla. Dahil naman daw po sa pagtulong kay Senador Bato na makalabas ng Senado. Bawas na rin, ano? Sino pa isa? Nako, ICC. Mukhang nabanggit din ata ang pangalan ni Senator Kuya BG, Senator Bongo. Ubos, pare ko. Ito na lang, sama ko yung mga cameraman dito. Pwede bang substitute tayo mga senador? Pumasok. Pwede ba yon? Ha? Ito, gusto mo ikaw lang kay Sen Marcoleta? Sige. Ako naman po, yung kung sila'y makukulong at mawawala, yung sweldo nila, ako nakukuha. Matindi, no? Baka ang matira, sino matitira ngayon sa inubutuloy ako majority pag nagkataon. Ang matitira na lang magkapatid na Cayetano. Di ba? Hindi yung magkapatid na Bilyar may kinakaharap din kaso Usapin din yung kanilang anong tawag natin dito, yung kanilang kumpanya. Di ba? Sino pa? Loren Ligarda na lang pala matitira, magkapatid na Cayetano. 3 na lang. 3. Aimee, si Super Ate, nga pala, Super Ate pa. Tama. Si Super Ate ba, walang kaso? Meron. Wala. Madali sa So, 4. Pagka nagkataon, talagang mapapakamot ka sa ulo. Yan po ang nangingiti tayo, pero seryoso po itong bagay na ito, mga kababayan, ha? Pero ang tanong doon, gaano kaseryoso sila? Nagagawin nga nila ito sa parte po ng sa parte ng majority ngayon ng Senado. Kasi po sa pagtiningin, ito naman talagang totoo ito. Ang Senado ho natin ngayon ay masasabi pong oposisyon ng administrasyon. Yes, kontra, ang Senado natin ay kontra administrasyon. Sa Kamara po, malabong mangyari yan. Kapag ang House Speaker, usually yan, kaalyado ng Malacanang. At sa malimit din pong pagkakataon, ang Senado man ay ayaw mang aminin. At mga naunang Senate President ay technically kaalyado rin po ng administrasyon yan. Di ba? Para yung mga panukalang batas, yung mga kung ano-ano pa man, na kailangan po ng executive ay madali pong maisagawa sa parte po ng mga gumagawa ng batas. Ayun. At sa pangyayari pong ito, mga kababayan, ngayon nga ang tanong nila, gagawin ba nila ang pagpapalabas po ng arrest warrant sa mga nabanggit, gaya po kay Senador Jinggoy Estrada? At para nang sa ganun ay hindi na po sila makapag-participate pa sa mga pagdinig ng Senado? Sabi nila, kaya pala isinusulong ang amendments doon daw po sa rules
ng Senado. Di ba? Kaya pala nagkagulo. Oho, yun daw. Yun ang paratang nung nasa kasalukuyan ay minority group. Na kaya pala nila ginagawa ito, sinusulong, ay kung halimbawa na mayroong makulong sa kasalukuyang majority, ay makapag-participate pa rin daw sila kahit na sila ay nandoon sa kulungan. Pero doon po kasi sa motion sa motion ni Senador Dante Marcoleta noong May 11, ang nakalagay doon sa anumang pagkakataon na kailangan. Di ba? Yun po Mayroon ako nakita sa mayroon magandang may magandang paliwanag Ano ha? May magandang paliwanag. Ito parehas lang tayo. Parehas lang, ano ha? Tignan natin, ano ba paliwanag nung iba? Ukol po doon sa sinasabi nila na pagtutol ng kasalukuyang minority dyan po sa panukalang tutulan. Tutulan ang pag-participate ng isang senador kung siya ay wala, hindi present sa plenaryo. Bagamat ito daw po, kaya nga nung nabanggit natin, ito pala noon ay pinanukala din po. Ipinasok din po ito sa Senado. Di ba? Asa na nga ba yon? Meron akong sinulat na mga notes dito kanina para nang sa ganon ay ipakita po sa inyo yung tumututol ngayon sa panukalang ito, sila po ang dating nagsusulong. Ayan. Ito. Noon daw pong, malamang narinig nyo na po ito Inuulit lamang natin para po sa kabatiran ng ating mga kababayan. July 31, 2019, ang naghain po Senator Ping Lacson, kasama po si dating Senate President Franklin Drilon, ay nag-propose po ng Senate Resolution 51 na ang layunin po, noong time na yon, payagan po si Senadora Laila de Lima na noon po nakakulong at makadalo daw po sa plenary sessions sa pamamagitan ng teleconferencing. Yan ang panukala po noon Sa mismong paliwanag po ng resolusyon, sinabi noon na ang kawalan daw po ng isang halal na senador sa mga sesyon ay masasabing unduly deprived o nagkakait sa milyong-milyong Pilipino ng tamang representasyon sa Senado at nababawasan naman ang tinatawag pong collective wisdom ng buong kapulungan kapag hindi nakikilahok ang isang miyembro sa deliberasyon. Hinilalaan niya siya ng taong bayan Siya ang representante nila. Pangalawa, noon daw pong February 23, 2021, isinulong din daw po yung isang konsepto ng remote participation sa ilalim po ng proposed Senate Resolution number 658 na inihain din po noon ay Senador Franklin Drilon, kasama po Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan, at dati po Senador Ralph Recto. Sila ang nagsusulong ng time na yon. Sa pagkakataong yon, mas pinalawak para po yung panukala, hindi na lamang plenary session ang sakop, kundi maging sa committee hearings, gamit po ang electronic communication at online platform. Pati po committee hearings, ipinupush nila. Sa madaling salita, noon daw po ang malinaw na malinaw yung kanilang posisyon. Itong mga senador natin ngayon na tumututol, pwedeng gamitin ang teknolohiya upang matiyak na may representasyon ang mga mamamayan kahit po sa mga tinatawag pong extraordinary circumstances. Kaya ngayon daw po, bakit biglang nagbago ang pananaw ng ating mga kasalukuyan po senador na noon senador din? Di ba? Ang sabi nga nila, mukhang kapag kakampi, okay. Pero pagkakalaban, siyempre, nag-iiba. Ganun talaga, normal, Pero ang punto naman po ng kabila, hindi, sinulong din namin talaga yan. Aminado naman sila Di ba? Pero, hindi po lumusot. Hindi pinayagan. Di ba? Nagkaroon po ng panukala. Tama naman na niya, panukala talaga yan Pero, hindi nga lumusot O di ano pa? Taga lang, sabi naman ng kabilang panig, tama, hindi nga lumusot, pero yun ang stand nyo dati. Tama, mali. Di ba? Yun ang stand nyo dati. Sinusulong nyo po yan. Dangan nga lamang, hindi lumusot.
sabi nila, kapag ka prinsipyo po pinag-uusapan, prinsipyo, huwag yung pabago-bago kayo ng prinsipyo. Hindi pwede yung prinsipyo ninyo, depende sa ihip ng hangin. Di ba? Kapag tag-init, nagbabago kayo. Pagka taglamig, iba. Well, sabi nga po dito, mas lalo pa nga raw pong lumala yung impresyon dahil sa ang nangyari, nitong nakalipas na araw nga, nag-walk out ang minority group, kasalukuyang minority ng Senado. At nilayasan po habang nagkakaroon sila ng debate sa loob po ng plenaryo. Well, totoo naman hindi naman talaga bago ito pong hybrid setup. Pinayagan po ito ng panahon ng COVID di ba? Naalala nyo? Yung kasagsagan lang nung hearing nung ito si Danny, kausap ko. Si Danny, di ba? Kasagsagan nung hearing ng ABS-CBN, di ba? Lahat ng mga, nandun sa, nasa Zoom. Naalala ko pa yung tanong, pwede bang bigkasin mo yung unang linya ng, nakalimutan mo na ba? Malilimutin din ito si Danny. Hindi, sabihin, talaga noong mga panahon na yon. Pero, well, natapos po ang COVID. Pero, ito anya, ay nagiging naisasakato para noon na pwedeng gawin. Di ba? Yun hong online voting na ito. Sabi naman nung nakita ko may post sa isang OFW. Kami nga anya, OFW, binoto namin yung mga senador sa pamamagitan ng online tinatanggap. Tapos yung binoto namin online, hindi pwedeng bumoto ng online nung nanalong senador. Ito naman. Ito may maganda ho. Alam niyo naman tayo dito sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Inilalatag natin ng magkabilang panig. Ano naman sabi nung kabila? Di ba? Sa part ng minority, ano naman ang kanilang posisyon? Ang latest pala ngayon, mga kababayan, sabi po ni Senate Minority Leader Tito Sen, kung ito daw po ay pagdidebatean, halimbawa sila ay natalo, natalo sila sa botohan at lumabas itong mayoriya ng Senado ay pumayag, isasampa pa rin daw nila ang usaping ito sa Korte Suprema. Tama po yun. Ako sa tingin ko, yun ang tama. Kasi bahagi po ng proseso ng paggawa ng batas. Karapatan niyo po yan. Yung karapatan ninyo bilang mababatas, oposisyon, o halimbawa minority at majority, kung ginawa ng majority, hindi kayo pabor, ginawa ng minority, hindi sila pabor, pero sa bandang huli po, ang katapos-tapusan yan, majority win pa rin po sa Senado. Numero po ang magsasalita dyan. Hindi kayo sang-ayon, isasampan nyo po sa mataas na hukuman, Korte Suprema, karapatan nyo po. Okay po yan. Ito. Gusto ko rin pong ipatanaw sa inyo, mga kababayan, ano ba ang posisyon naman ng mga tumututol? Meron ako nakitang maganda ito. Tinagalog na raw po nila. Para sa kabatiran naman, ng mga nagsusulong, bakit sila tutol sa panukala o sa musyong ito? Sabi, tanong, bakit ayaw ng ibang senador ang proposal daw po ng Senador Marcoleta na gumamit ng electronic means gaya ng Zoom o teleconferencing o online ang isang senador na hindi makakadalo po ng personal sa sesyon? Diba? Yan ang pinagtatalunan. Ang sagot, kasi nasa rules na raw po alituntunin na ng Senado na hindi pinapayagan ng ganyang ganyan. Ang sinasabi daw po ay dapat present o nasa loob na talaga ng Senado ang isang senador para makasali daw po sa botohan o sa mga talakayan. Di ba? Pero sabi nga po nila, ito po ay proposed amendments. Dahil sa pagbabago ng panahon. Sumunod na tanong, may mga senador noon na nakakulong din, gaya po ng Senador Laila de Lima, Trillanes, at ang namayapa pong Senador Johnny Enrile. Sila po ba ay pinayagang makagamit ng electronic means o internet sa session dahil nasa kulungan sila habang nililito sa kanilang mga kaso? Ang sagot daw po hindi. Una, kahit na niya payagan, bawal nga ang gadget sa loob ng kulungan. Di ba? Kahit pa may panukala na isulong noon ang mga senador, hindi po ito naprubahan at nasa Senate rules na ang alituntunin na yan. Ay sabi nila, ay alam naman pala ng mga senador na noon pa man ay hindi na pinapayagan ng ganong panukala. Bakit pa nila ipinagpipilitan, lalo na po ng mayoriya sa ngayon?
Yon, dahil ang sagot daw po, dahil alam nilang marami sa kanilang kasama ang nanganganib na makulong. Yun na nga, no ha? Yung nangyari kay Senador Jinggoy. Sa susunod na mga araw, dahil sa pagkakasangkot daw po nila sa mga ghost project at anomalya ng flood control projects. Well, ang sabi nila, kaya daw po sa paggamit ng teleconferencing, yun yung Zoom at kung ano pa man, at iba po pong kaparaanan ng internet o electronics means ng pagsali sa sesyon dahil nasa labas sila ng Senado ay hindi talaga pinapayagan noon pa man. Yun daw po ang kanilang punto sa bagay na ito. Kaya nga po, sa bandang huli, ako naman, personal ko po, kaya nga ang sabi, sa musyon ni Senador Alan o ni Senate President Alan Cayetano, pagdebatihan natin, mayroon kayong kontra, may pagtutol kayo, tapos kami naman, itong stand namin, ang Senado po, deliberative body ito, mag-deliberate tayo, ihayag nyo, magdebate tayo, magpagalingan tayo ng debate rito, di ba? Magkiskisan tayo ng noo, magdebate tayo, magdamag 24 oras, kahit pa 7 araw sa loob ng 1 linggo, magdebate tayo, huwag tayo mag-uwian. Pero importante, nagdidebate tayo, di ba? Eh, ang problema, sa halip na magdebate, ano ginawa nyo? Dane? Lumayas. Yun. Yun po ang naging problema. Oo. Eh, may maganda naman pala kayong stand. May maganda naman pala kayong puntos eh. Di ba? Eh, di ba? Parehas maganda ang puntos ninyo. Bakit nilayasan nyo? Yun ang tanong. Ako, personal ko ha. Yun ang sabi ko naman. Ba't yun nilayasan? Ang ganda naman pala ng puntos ninyo. Ang ganda rin ho ng inyong mga gustong isagot. Doon pa pala naman pinagbabawal na po yan eh. Di ba? Bakit po noong ang motion, it's divide natin ang house. Di ba? Ang tanong lang ho, ang motion naman, pagdebatihan natin itong panukalang ito. Hindi po kaya tayo i-divide ang rule. Ito yung niliwanag ko kahapon kay Senador Marcoleta. Binigyan ko po ng emphasis. So, kaya pala, ang gusto yung magbotohan, hindi para i-adapt yung motion. Yun hong panukala ni Senador Marcoleta na i-adapt na po sa rules ng Senado. Hindi po, kundi ang motion, sige, pagdebatihan natin ito para makatas natin ang isipan at galing ng mga nasa minorya at nasa mayorya. Di ba? Sa bandang huli, taong bayan na makikinabang. Di ba? Tayo po na mga nag-oobserba. Anong masama doon? Ang masama po, nag-walk out kayo. Di ba? Ngayon napansin nyo ba, mga kababayan, flooded ang ngayon Sino kaya ang may gawa flooded ngayon ng social media? Ito ang talagang literal na ad hominem. Ano yung sinasabi kong flooded ng social media? Senador Erwin Tulfo. Pwede ba natin ipakita? Hindi natin pwede ipakita, Hindi po sa ating video yan, sa isang programa po ata noon ay broadcaster, ngayon po ay Senador Erwin Tulfo, yun ang talagang lantaran, pagtutungayaw talaga, pagmumura, na ang binabanggit na pangalan, Senadora Risa Ontiveros at saka Senador Kiko Pangilinan. Yan ang talagang ad hominem, Senator Erwin, sir. Nung hindi pa kayo magkakampi, kulang na talaga, pinaliliguan mo ng mura yung mga tao Di ba? Yun ang sinasabi kong flooded ang social media ngayon nung ganung naratibo. Pero ngayon po, sabi ko nga sa inyo, depende po sa ihip ng hangin Ngayon po kasi 48 degrees Celsius ang ihip ng hangin. Maalinsangan, matindi po. Kaya ang isip ng tao nagbabago rin. Kaya sa palatuntunang sa ganang mamamayan, sabi nga po namin, kayo na po, tignan nyo kung ano ho ang pananaw dito ng sambayan ng Pilipino. Nako, pinakamabuti po, maglakbay muna tayo. Sumakay tayo sa mga sasakyang pandagat. Isinagawa po ng Maritime Industry Authority o Marina ang Marina Layag, Lakbay Alalay ng gobyerno. Programa sa Port of Batangas noon po ika-25 ng Mayo, taong kasalukuyan, na dinaluhan po ng Port Management Office, Batangas.
Nakiisa sa nasabing programa mga kinatawan mula po sa DOTR, Philippine Coast Guard, District Southern Tagalog, iba't ibang shipping lines at iba pang sektor ng maritime industry. Layunin po ng programa ng magbigay ng subsidiya sa pasahe ng barko upang makatulong sa mga pasahero sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa merkado. Ayun, sayang dapat iniimbitahan ako dyan kaso nagpo-programa tayo ng Marina Layag. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-klak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon natin sa Always Panalo. Yan po, Pure Gold, Pariko. Nako, pakababa po ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. Meron na rin po Pure Gold Mobile para po sa ayaw lumabas. Pwede na po kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, isa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan sa Ilembed, ang hari ng tibay. Ano po naman ang reaksyon ng Malacanang? Ito, reaksyon ng Malacanang. Totoo ba na alam ng Malacanang na talagang tinatarget ang mga nasa majority ngayon ng Senado? Diba? May basbas ba ng Malacanang ito? Ito po ang sagot ng Malacanang. Hindi totoo yan. Anong target? Itinatanggi po ng Malacanang na tinatarget ng Administrasyong Marcos ang mga senador na nasa majority block sa pamamagitan daw po ng mga kasong legal. Ayon po sa report ng Ombudsman noon pong Tuesday, May 26 na maghahain daw po ng reklamong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada. Naganap na nga po kanina, gaya ng binabalita namin. At hinug na rin daw po, talaga, hinug na rin daw po ang isasampang kahalintulad na kaso laban kay Senator
Joel Villanueva. So, dalawa na, no? Ibinabanggit ko sa inyo kanina. Sa parehong araw, nakuha rin daw po ng ombudsman ang precautionary hold departure order laban po naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ayun, kasi nag-request ang ombudsman sa Sandigan Bayan, no? Mukhang kinampihan, sinangayunan, no, ha? Ang hold departure order. Pero ang tawag po, precautionary hold departure order. Ayon po mismo kay Auntie Claire. Kilala niyo po si Auntie Claire? Ay, yes. Si Auntie Claire, ang sabi niya, dati na pong umiral ang mga kaso ng mga senador bago pa man nabuo ang Senate majority na kinabibilangan nila. Oho. Ayon pa po kay Auntie Claire, ang mga issue laban sa mga senador ay matagal na at hindi nauugnay daw po sa kasalukuyang administrasyon. At binigyan din pa po niya yung kaso daw po ng Senador Marcoleta, ay impormasyon na mula mismo sa kanyang sariling pag-amin tungkol daw po sa donasyon sa kanyang kampanya na umabot daw po 75 billion pesos na hindi nadeklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Aber, pakinggan nga natin si Auntie Claire. Auntie Claire, pakinggan nga po namin. Ang mga issue na naibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling, sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Ayun naman pala. Ay, nako, matindi, no ha? Yan po ang pahayag ni Auntie Claire. Kaya, para po sa kanila, hindi po tinatarget na Malacanang ang nasa majority ngayon ng Senado. Well, sabi ko nga sa inyo, ilalatag lamang natin yung balita. Kayo na po ang magdidesisyon. Naniniwala ba tayo sa mga pahayag na ito? Ano ha? At dahil dyan, nako, ano ba ito? Dito ba may... teka lang, ano bang balita? Nasa Japan pa rin ang Pangulong Bongbong, di ba? Ito bang presko ni Auntie Claire sa Japan? Talaga ha? Oo, congratulations. Ha? Galing ako doon. Galing ka bang Gapan, Nueva Ecija? Gapan yung pinunta. Kausap ko po yung cameraman namin. Kagagaling na pala yan, Gapan pala. Akala ko pa naman Japan. Kasi ho, sa isang araw, kailan ba darating yung presidente ng Vietnam? 31. 31 ba? Yun, 2 araw State visit naman ng ang Pangulong Bongbong naman, ang balik niya sa Pilipinas ay 29. Tama? Ayun. Bukas, 29. Kaya bago dumating po yung presidente ng Vietnam sa Pilipinas, nandito na po ang Pangulo. Maganda na po, ang grande ang pagtanggap ng Japan. Pati ang emperor, meron daw palang isang tagpo doon na hindi pangkaraniwan. Yung emperor at saka yung empress ng Japan, hindi po ito ginagawa. Ay biglang kinausap ng emperor at ang kanyang asawa ang mga media ng Pilipinas. Nabigla daw lahat ng mga nandun Nabigla daw ang lahat, pati yung Japanese media, pati yung nandun sa loob. Bay mantakin mo, bigla daw pumunta at nakipagkwentuhan. At ang, ano ba sinabi?
Kinamusta daw eh. Yun ho kasi sa kanila, parang hindi talaga ginagawa yon sa protocol. Pero sa pangyayari, sabi nga natin, ginawa daw po ng emperor at saka ng empress. Yung mismong sila ang kumausap doon sa Philippine delegate media, ano ha? Siguro gusto ring kamustahin, ano ha? Oho, tinanong siguro. Pero hindi sinabi ko anong tinanong eh. Parang kamusta na? Domo, arigato, sayonara, paalam, bye. Parang ganun lang ata. Well, ano ha? Yun lang ang sinasabi. Nabigla daw po lahat, pati yung protocol officer, yung mga opisyalis sa Japan, pati Japan ng media ay nabigla kasi hindi raw talaga ginagawa yon. Ano ha? Pati nga yung ating mga reporters na galing sa Pilipinas ay nabigla rin sa pangyayaring yon. Yan. Ayun, sinabi ba? How's your stay? Are you enjoying? Yon. Empress Masako softly asked. Yun daw po ang sinabi ni Empress Masako dun sa mga reporter. Philip, ano to? Yung reporter na Pilipino. Nandun. Yun. Samantalang yung kanya daw asawa, emperor, ay nandun na sa... Yun daw mismong asawa ang humarap eh. Doon sa mga reporter ng Pilipinas. Uy, di ba? Nakunan kayo ng ano yan, ng video. Kinamusta eh. Kamusta kayo? Parang gusto sabi, kamusta kayo? Kayo ba nag-i-enjoy sa Japan? Samantalang yun daw pong emperor na Naruhito ay nakatayo lang sa tabi at nakangiti. Ayun, alam mo naman ang Japan, no? Nako, kung mayroon tayong pagkakataon, yung sa maraming bansa sa mundo, pag sinabi mo, anong bansa gusto niyong puntahan? Nako, top 3 ang Japan, no? Top 3 na gusto puntahan ng marami nating kababayan. Pakaganda po kasi ng Japan. Pati ang pagkain, masasarap. Para ka lang nasa... Andyan, para ka lang bumibili ng noodles doon. Tsaka yung pagkain doon, ano ha? Opo, ayun. Hindi pangkaraniwan daw pong pangyayari yan ha. At doon po, maisingit ko lang pala, alam mo naman, maisingit ko lang, doon daw po ay napagkasunduan yung pagkapalakas daw po ng Japan at Defense Maritime Cooperation, yung pagtalakay din daw po sa kalakalan, infrastructure, energy at yung pamumuhunan. At inaasahang lalagdaan din daw po yung kasunduan sa trade and security. Pakikipagpulong din po ng Pangulong Marcos doon sa Filipino community. Yan, ano ha. Meron din daw pong pagtalakay sa maritime cooperation at ang Indo-Pacific issue. Yun hong ekonomiya, energy, investment ay palalakasin. Yun daw pong Philippine-Japan ay nagdiriwang po ng kanilang 70 years ng diplomatic relations. Ayan. Sige. Yung mga sa Net25 ba? Sino kasama doon? Si Mar? Andun ba si Mar? Nakita ko yung post si Mar, parang nasa abroad eh. Si Mads? Si Mads nasa Cavite, nakita ko eh. Nasa Cavite. Well, isa po sa pinag-uusapan din po ngayon sa social media, mga kababayan, yun daw pong pagbulusok ng popularity rating ng Pangulong Bongbong. Pagkapabulusok, pababa, no? Tama? Pagkapataas, paimbulog. Yun, tama. Kapag kapaakyat, pumapaimbulog. Pagka pumapababa, pabulusok. Yan. Ang rating daw po ng Pangulo ay pabulusok, mga kababayan. Bumababa. Bakit po? Ito ha. I-share ko lang po sa inyo. Social weather station. 15% po ng satisfactory rating ng Pangulong Bongbong ang ibinaba sa survey po ito ng Social Weather Station. Ayon po kay Auntie Claire, sa halip pong makasira, ay nagiging motibasyon para po ito ng Pangulo. Ayun sana.
nagiging motibasyon para po mga numerong ito para mas lalo pang pag-usayan ng Pangulo ang kanyang trabaho. Binigyan din po ni Auntie Claire na may mga ibang survey na nagpapakita ng magkakaibang resulta. Kabilang daw po ang isang pag-aaral na naglagay kay Marcos bilang pinakamataas na rating sa 4 na pangunahing opisyal at dagdag pa po niya sa resulta na nakadepende daw po sa mga respondents. Iginit po ng Malacanang na hindi nakatuon ng Pangulo, hindi po nakatuon ng Pangulo sa ratings. Na itong mga sagot na ito, naalala ko, panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Pangulong GMA noon, time na yun, 20%, 30%, sub-sub talaga ang kanyang rating. Di ba? Ang Pangulong Gloria noon, isa sa pinakamatagal na nanguna. Kasi 3 years siya, yung kay Pangulong Era plus 6, mga 9 years. Sa loob ng 9 na taon, yung mga huling taon niya talaga namang sub-sub. Pero na-survive. Pero ang laging sagot lang doon, paano masasabi ninyo? Ang Pangulo naman niya hindi sumasali sa beauty contest. Yan ang mga sagot. Hindi tayo sumasali sa beauty contest. Pangulong Noynoy Aquino, ganun din ang sagot. Pagka mataas, siyempre iha-hype mo. Pero pagka medyo bumababa, ang sagot mo lang lagi dyan, hindi naman tayo sumasali sa beauty contest. Hindi naman tayo mabubuhay sa rating. Bayaan natin yung rating. Motivasyon yan. Meron bang boss si Auntie Claire dito? Wala. Okay. Buti na lang. Buti na. Ay, teka lang. Dahil ba sa awayang ito? Dahil ba sa awayang yan na nangyayari ngayon sa Kamara at saka sa Kamara naman, walang ganong problema. Sa Senado, meron bang nagagawa naman ng mga senador natin? Baka wala na po silang ginagawa at puro awayan na lamang ng awayan. Ito. Meron ako mabibigyan na isang mabuting halimbawa sa inyo na kahit meron pong bangayan, nagtatrabaho pa rin naman ang ating mga senador. Sana ba yun? Ito. Sa pamamagitan po ng ngayon ay Deputy Senate President. Mas kilala po sa tawag na pro tempore. Yan. Senate President pro tempore Loren Legarda. Ito po'y bukod sa pagiging Senate President pro tempore, siya din po'y chairman ng Senate Committee on Education at co-chairperson po ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ayan, sila ho pala'y pumunta sa Senator Benigno S. Aquino Jr. Elementary School at President Corazon C. Aquino High School sa Baseco. Isang araw para obserbahan daw po ang pagpapatupad ng economic recovery at accessible learning o ARAL program. At mahalaga niyang makita kung paano nagpapatupad sa loob ng silid-aralan ang mga pulisiyang pang-edukasyon. Lalo na po yung tinatawag na ARAL program. Yan, ARAL program. Tumutulong po sa mga mag-aaral na nahihirapan po sa kanilang pagbabasa, sa matematika at maging sa science. Ayan. Hinahanap ko mayroon na ba talagang resulta ng PISA assessment? Parang wala. Hindi ko lang alam kung kasi parang may narinig akong balita ng isang araw, pero hinahanap ko, hindi ko naman makita yung latest po na assessment ng PISA. Kasi sa mga naunang assessment, tayo ito pinakaibaba bottom tayo sa reading comprehension, tapos sa math at science, laglag tayo out of 80 countries na nandun tayo sa kaduluduluhan. Nakakalungkot naman. Well, ang ARAL program daw po sa ilalim ng Republic Act 12028 ay nilagdaan po bilang isang batas noon pong October 2026. Isa po si Senadora Loren Legarda sa nagpanukala nito. At personal din daw po inobserbahan ang klase sa elementarya at sekundarya, kabilang po ang learning resources at teaching strategies. At ipinupunto po mula sa datos ng EDCOM na nagpapakita ng matinding hamon po sa literacy. Ito talaga, literacy. Sa grade 11 daw po, umabot po ng 87% ng mga estudyante ang hindi pa independent readers. Ganun po, grade 11 na. Naalala ko nung elementary tayo, Danny, grade 2 pala, bumabasa na tayo, di ba? Grade 3. Tagalog, English. Hindi ka na namin naintindihan. Pero nung bumabasa,
Pero ito grade 11 na, totoo ba ito? Nagkaroon din daw po ng lecture hinggil sa Republic Act 9003. Ito naman yung sa ecological waste. Ano? Pero nakakalungkot po yan. Mantakin nyo, grade 11, 87% ng mga estudyante na grade 11 po, hindi pa po independent readers at ay malinaw na senyales ng education crisis na nangangailangan po ng agarang aksyon. Ayun, agarang aksyon po ang dapat na isagawa. Kasi po ang tawag natin dito, human investment po ito eh. Kung ang atin pong investment sa pangkaraniwang negosyo ay hindi po maganda, lugi. Ay kung ito po, human investment na, lugi pa rin ba tayo dito? Wag naman, sapagkat future po ng kabataan natin na nakataya dito. Sana naman sa pag-aaral ito ang investment na walang lugi dapat. Dapat hindi tayo malugi dito. Di ba? At teka lang, sa parte naman ng Kamara de Representante, ito, naghanap din po ako ng magandang balita eh. Sa Kamara, meron ba namang ginagawa ngayon si Speaker Bo GD? Baka tahimik at tahimik sila wala po mga naging accomplishment o tinatrabaho ngayon. Ito po, si Speaker Bo GD pala ay naging tagapagsalita na imbitahan sa Liga ng mga Barangay Convention. Ayun, National Convention ng Liga ng mga Barangay. At doon po ay sinabi po nitong si Speaker Bo GD na halos kaparehas nung sinasabi ni Senador Loren kanina, yung illiteracy, labanan daw po yung pagiging illiterate o illiteracy, sapagkat ito daw po ay sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating edukasyon. Ito daw pong bagay na ito, ay isang malaking makapangyarihang tools para mapaangat po ang buhay ng mga Pilipino at makaahon tayo sa pagiging mahirap, lalong-lalo na po sa mga kinabukasan ng ating bansa. Sabi niya, napakalalim po ng mensaheng dala ng temang ito dahil ang laban kontra illiteracy, illiteracy ay hindi lamang po kampanya para sa edukasyon. Ito daw po'y kampanya para mag-provide ng opportunities, livelihood at dignity sa paglaban po para sa ating kinabukasan ng ating bansa. Yan. Ang programa daw pong ito, dapat po samantalahin simula sa barangay para mapakinabangan daw po ng ating mga kababayan. At kapag may batang hindi marunong bumasa, may pangarap na nanghihirapang maabot. Kapag may kababayan tayo na hindi marunong umintindi ng mga dokumento, impormasyon o aplikasyon, mas magiging mahirap para sa kanya na makahanap daw po ng trabaho, makakuha ng serbisyo o magkaroon at makaahon po sa kanyang buhay. Tama naman, Kaya nga sabi ko na human investment po ito, Ito po yung investment na dapat hindi tayo malulugi. At kapag meron daw pong komunidad na kulang sa literacy, mas magiging limitado ang niyang kakayahan nito na makasabay sa ekonomiya at mabilis na pagbabago ng panahon. Well, ito po'y challenge din sa atin pong mga mambabatas mula po sa Senado at mula po sa Kamara de Representante. Yung House leadership at ang Senate leadership, kung kayo man po'y mag-away-away, wala na po kaming pakialam sa away ninyo. Pero sana yung trabaho ninyo sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, yun po ang mas concern kami. Lalo ngayon, birthday pala ni Baby Swin. Tama ba to? Baby Swin Oakley Apura at si Mel Francisco na taga Nueva Ecija. Happy 17th birthday din po kay Richard Ray Quijano. Greetings coming from Daddy Riovan, Mami Mercy at Kuya Van. Happy birthday kay Tatay Raul Villanea. Happy birthday din sa kanyang anak na si Mimi Catherine Villanea ng Apari, Cagayan. Happy birthday kay Ma'am Nina Alagaw. Birthday ngayon ni Ma'am Nina Alagaw? Ganun ba? Ma'am Nina Alagaw Flores ng Mata ng Agila International. Sagot ko na yung pansit. Ano po? Ma'am Nina,
pansit. Opo. Pero ano lang, isang sachet lang tayo. Medyo gipit tayo ngayon eh. Hinahanap ko yung public service direct. Ipakilagay mo nga sa prompter bago tayo magtapos. Yung ating public service ng Radyo Aguila at saka ng Net25 bukas. Yan. Ihabol natin. Pagagalitan tayo ni Madam Presi. Muli po maghahatid ng serbisyo publiko, one-stop shop public services ang Net25 at ang Radyo Aguila sa pakikipagtulungan po ng iba't ibang government agencies tulad po ng PSA, SSS, Pag-ibig, Fund, PhilHealth, NBI, BIR, para din po sa Teen ID at Quezon City Administration, para naman po sa Residence ID, PWD at Senior Citizen ID. Ito po yung sasagawa bukas. Bukas po, Biyernes, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito po mismo sa Net25 Grounds, Central Avenue, Diliman, Quezon City. Maraming salamat po. Bukas, punta na po kayo dito ng maaga para na sa ganun ay ma-avail nyo po itong mga serbisyo publikong ito. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nini Beauty Essentials for Beauty, Cosmetic, and Personal Care. Nini Indulgence Series. Refresh, Soothe, Protect. Nini Magic Lip Glow. Nini Sunblock for Kids and Adult. Nini Sunscreen with SPG 50. King's Herbal Growing Glory Shampoo. King's Herbal Diode Cream. King's Herbal Intimate Wash for men and women. Naturally beautiful, naturally clean, the power of nature for your skin dream. Be young, be Nini, your best partner in beauty, health, and wellness. Nini Beauty Essentials. Mabibili po ito sa REH Central Office, San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH King's Empire Corporation branches nationwide. At meron din po silang online store sa pamamagitan po ng TikTok, Shopee at Lazada. Okay na tayo? Ready na ba ang usapang matino? Sabay-sabay po nating panoorin Attorney Rowena Guanzon sa atin pong segmentong Usapang Matino. Welcome to Usapang Matino. Ngayon po ay tatalakayin natin ang mga usapin tungkol sa constitutional amendments through a constituent assembly. Marami na pong senador ang nagde-deny na hindi sila kasabwat dito. Pero ito yung mga, kung sa Bisaya pa, huring-huring. Yung mga whisper in the ear, in the wind na parang ito ang plan B ng BBM gang para hindi manalo si VP Sara sa 2028. Dahil ang plan A na impeachment ay malamang na hindi po tatalab. Dahil alam naman po natin na kahit ano pong show ang binigay sa inyo ng committee ni Luistro sa House of Representatives ay ang bottom line sa Senado, kailangan makakuha ang pro-impeachment ng 16 votes or as required by the Constitution, 2/3 votes. At sa ngayon po ay makikita natin sa bagong reorganization na si Senate President Alan Cayetano na ang namumuno at si Senator Loren Legarda ay 11 lamang or 11 ang minority bloc o sa malamang magiging pro-impeachment. Sinasabi nila na baka naman ang isa dyan o dalawa ay hindi boboto dahil nag-abstain sila sa reorganization. Pero ngayon po, halata na that there is already a very divided Senate and there is a line clearly drawn between the majority bloc and the minority bloc who oppose the Senate presidency of Alan Peter Cayetano and probably will be the same senators who will vote guilty on the impeachment of VP Sara. Now remember, again, 16 votes po ang kailangan sa ating saligang batas. 16 votes sa mga senador ang kailangan para makonvict si VP Sara at siya ay ma-impeach, matanggal sa kanyang posisyon at ma-disqualify for life from holding public office. Now,
imposible na po makakuha sila ng 16, hindi po ba? Kahit na po mag-absent si Senator Bato de la Rosa, ay 12 pa rin po ang nandyan ngayon sa Senado at ang 11 ay clearly malayo po naman ang 11 sa 16. Kaya yung pong Plan B na pinag-usap-usapan ay importanteng malaman natin kung ito nga po ba ay may mga sinimulan at sino po nagsisimula ng mga planong ito. Now remember that the trust rating of President Bongbong Marcos now is very, very low. It is minus 15. This is the lowest satisfaction or survey ng presidente ng Pilipinas ever na ito yung pinakamababa. Minus 15 sa social weather station ang survey ni President Bongbong Marcos. At lahat po ito ay dahil hindi po niya nasusolve ang mga malalaking problema na ating hinaharap. Number 1, walang nakukulong na malalaking isda o mastermind sa flood control ghost projects. Pangalawa, hindi niya nasusolve yung unemployment problem natin na halos 3 million na ng Pilipino ay walang trabaho. Number 3, ang inflation rate ay napakataas at ayon sa survey ay more than half na ng mga Pilipino ang nakaranas ng gutom. Yan po, inflation kasama ang fuel or energy crisis, yan po ang malaking problema hanggang ngayon ay hindi nasusolve ng BBM administration dahil ayaw ni BBM at ang kanyang mga financial advisors na huwag na munang kolektahin ang value-added tax sa fuel at kerosene at huwag na munang kolektahin ang excise tax sa fuel at sa mga kerosene. Yan po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi po nasusolba ang ating kahirapan sa fuel crisis. Hindi po masusolve ni BBM yan sa pag-import ng supply. Hindi po supply ang problema natin. Ang problema po natin, mga Pilipino, ay ang napakataas na presyo ng gasolina, krudo at ng kerosene. At yan po sana ay masusolve ni BBM kung isuspend niya ang collection ng 12% VAT at excise tax sa fuel, gasoline, diesel, and kerosene. Pero ayaw nila. Kasi may tinatarget po na collection ang Department of Finance para po magamit nila sa unprogrammed funds ni BBM sa ating budget. So ito yung gobyerno ni BBM na deficit na at nagbabayad ng utang ng mga 2 trillion a year at deficit ang ating budget. Ibig sabihin, hindi po nakakakolekta ng income o taxes ang ating gobyerno na sapat sa kanyang gustong igasta. Pero ang corruption index natin ay napakataas naman. Kaya sa buong Asia, ay sa corruption index ay number 3 or number 4 ang Philippines ngayon. At yan ang isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit ang satisfaction rating or dissatisfaction rating ni President Bongbong Marcos ay minus 15. Ngayon, dahil alam na rin natin na hindi nila kaya kumuha ng 16 votes to impeach Vice President Sara Duterte sa Senado, ay kaya po may mga bulong-bulungan na binulgar o nilagay na sa labas, isinawalat na ni Senator Amy Marcos ang Plan B ng BBM gang, which is to amend the Constitution para mag-extend ng term si BBM at extend ng term ang mga congressmen at senador at as a result, wala ng eleksyon sa 2028. Sinasabi nila it is far-fetched, but no. Under a Marcos presidency, nothing is far-fetched when you're talking about control and political dynasty and perpetuation in power. Ito po si President Bongbong Marcos ay sa tingin nyo lamang ay mayumi.
at pahinahon magsalita. Pero marunong po ito. Marunong po ito. Nakikita naman natin sa strategy na lahat ng oposisyon ay kinakasuhan. Kasama na ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Kaya pakinggan natin ang kapatid ng presidente, ang kanyang ate, si Senator Amy Marcos, sa kanyang privilege speech tungkol sa planong mag-amenda ng Constitution through a Constituent Assembly. Tingnan natin. Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to append the new Senate leadership and, worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video presentation. Charter change na sinasabi ni Senator Amy Marcos ay Constituent Assembly ang pamamaraan dahil kontrolado ng BBM administration ang House of Representatives. Ayon sa Article 17 ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang Constituent Assembly ay maaring magpasa ng mga amendments sa konstitusyon sa paraan ng pagboto ng Congress or House of Representatives at Senado by 2/3 vote. So sa House of Representatives, 2/3 vote at sa Senado ay 2/3 vote. Siyempre, mag-aaway po ang Senado at House of Representatives niyan kung ang 2/3 vote ba ay voting jointly or separately. Natural lamang po na ang interpretation dyan ay voting separately because we have two houses, the lower house, which is the House of Representatives, and the upper house, which is the Senate. So they must vote separately, and each house must get 2/3 vote. And in the Senate, again, that is the same 2/3 vote that you need to impeach Vice President Sara, which is 16 votes, which means that there is no way that this present minority bloc can pass amendments through a Constituent Assembly. But, you know, Bongbong Marcos is always full of surprises and will never know what else, what magic tricks he's going to pull out of his hat. Remember, a Constituent Assembly, after po bumoto ang House of Representatives at ang Senate separately na makakuha man sila ng 2/3, kung makakuha sila, ay kailangan po may ratification pa ng mga amendments na yan na ibobotohan ng mga tao. Kaya kung po sinasabi na anong magic tricks, because dumaan po ako sa martial law ni President Ferdinand Marcos, our dictator, who was very, very bright, number 1 in the bar. UP College of Law. Very, very bright, such that he wanted to be a dictator, but he termed it a constitutional dictatorship. So pinamendahan niya ang konstitusyon and had his own provisions in the Constitution na meron siyang amendment number 6, which was his power to make laws by himself na wala ang batasang pambansa. Pero naalala ko, paano ba nila ni-ratify yung konstitusyon ni Ferdinand Marcos? Alam nyo ba ang mga kwento doon? Ang mga tao, binibidyo, pinipicturan sa mga assembly sa barangay at tinanong, siyempre mga tao, kami, pagka-raise ng vote ng hands, yan na, by overwhelming vote, ratified na ang konstitusyon ng Pilipinas, ng bagong
constitutional dictatorship ni Marcos. At nang umakyat man ito sa Supreme Court, ay panalo pa rin si Marcos. Kaya sinasabi ko sa inyo na sabihin ba nila, masyado kaming suspitsoso? Hindi po kami suspitsoso. Kami po ay kinakabahan dahil dumaan na kami sa unang martial law ni Ferdinand Marcos at hindi po yun namin makakalimutan. Pero ano na po ba nangyayari ngayon? Hindi po ba para bang disguised na martial law itong mga nangyayari sa atin? May mga oposisyon na senador at na iba pa na ngayon kinakasuhan na. Isa-isa, hindi lamang isa-isa, kundi successively o sunod-sunod. Ngayon, isasali na nila si Senator Rodante Marcoleta. Sabi, lalabas na daw ang plunder charges laban kay Jinggoy. At ikakasuhan din si Cheese Escudero. At kakasuhan pa ni NBI Attorney Matibag si Vice Mayor Attorney Respicio for inciting to sedition. Alam nyo, ang nakakatakot talaga nung panahon ng martial law ay basta na lang po dadamputin kayo. At wala namang warrant, arrest warrant, wala. Ito naman ngayon siguro, meron naman silang i-produce na warrant. Pero may nabasa po ako na isang post ng kaibigan ni Senator Bato na may dumating na mga 20 na NBI agents sa bahay niya at sinisearch yung bahay niya na walang dalang search warrant. Kaya ito po ba ay hindi ba ito labag sa batas? Pero parang baliwala na lang sa NBI ngayon kung ang ginagawa nila ay hindi tama o hindi ayon sa batas dahil napakalakas naman po ng sandalan siguro ni Attorney Matibag. Nakasandal siya sa pader. Ang kinatatakutan po natin ngayon ay yung persecution, hindi lamang doon, kung hindi yung parang pananakot na sa mga citizens na tumututol dito sa pamaraan ng BBM administration. Kaya ang freedom of speech po ay napakahalaga sa ating lahat. Na ito ay hindi dapat makapture o masakop ng administrasyon by co-opting the owners of media companies. Kaya po maganda na meron tayong social media kung saan ay kanya-kanya tayo publish ng ating mga opinion at wala pong makapagdikta sa atin na management at wala pong magpa-prior restraint sa ating mga sasabihin dahil yan po ay karapatan natin ayon sa ating konstitusyon, ang freedom of speech and expression. Balik po tayo doon sa pahayag ni Senator Amy Marcos. At bakit po niya nasabi na itong Plan B ng BBM gang ay is already in place, na ito'y gagawin nila through a constituent assembly. Napanayam po namin si Mr. Lito Banayo na dating chairman ng ating Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Isa po siyang batikan na political strategist at political analyst. At nakatulong na po siya sa 7 kandidatong pagka-presidente. Sa 7 yun, 4 po ang nanalo. Kaya tingin ko may karapatan ito si Lito Banayo. And I know him personally, na hindi po siya nagsisinungaling. At nung napanayam po namin siya, ay sinabi niya na ito po yung mga nakausap niya. Si Senator Lacson, si Senate President Soto, ito po yung mga nakausap niya at pinag-usapan nila ang
pag-aminda sa Constitution through a Constituent Assembly. Dahil po noong una, galit na po yung ilang senador niyan na bakit po sila binibintangan. Pero kung makita natin sa mga footage ng Senado, ay inamin naman po ni Senator Ping Lacson na nandun siya sa meeting na yon na pinag-usapan ang Constituent Assembly. Pakinggan natin, panoorin natin si Mr. Lito Panayo. Pagpasok ko dun sa Soler, nandun yung mga security ni Senate President. At that time, Senate President pa si Tito Soto. Akala siguro, sabi niya, kasali ako dun sa meeting. Kasi nga, lagi naman kami magkasama. Sir, dito ho. Pumasok naman siya. Pagpasok niya doon, sabi niya, ang nakita niya, si Speaker Boji D, kasama si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, si Senate President Tito Soto, at yung Secretary of the Senate, si Dong Mendoza. Meron pa raw isang tao pero hindi naman niya kilala kung sino. So hindi niya sinabi sa amin kung sino. Tapos sinabi niya, ang pinag-uusapan nila, yun nga, Constituent Assembly to revise or amend the Constitution. No? Tapos, sabi niya, ang plano daw, ang proposal daw is to elect senators by region. So, sabi niya, pinag-uusapan nga kung 2 o 3 per region. So, since we have 18 administrative regions, sabi niya, 36 ang, kung 2, or 3 each, magiging, 54. Nagsabi pa nga daw si Senate President Soto na, pero paano naman yung baka hindi pumayag ang tao niyan kasi may mga regions na maliit, may mga regions na malaki, pareho ng NCR. Maraming population, di ba? Hindi naman daw inano yun. Tapos, the next issue na pinag-usapan is, sinabi daw nung mga participants, kung magre-regionalize tayo ng Senate, regional election ng Senate, term extension na lang natin yung mga congressmen at saka yung mga senador na term limited na by 2028 or up for re-election in 2028. Noong una, nung tinawagan siya ni Senator Amy Marcos to confirm kung totoo ba na nandun siya sa meeting, ay hindi niya sinabi kay Amy kung sino ang mga naroon. Pero nung later, ay inamin naman ni Senator Ping Lacson. At inamin din ni Senate President Soto. Pero nag-aalboruto si Senator Kiko Pangilinan at si Senator Zubiri dahil hindi po sila, sabi nila, kasali dyan sa mga meeting at mga sabing plano na yan na amendahin ang konstitusyon. Galit na galit po si Senator Zubiri dahil naniniwala naman ako na hindi naman siguro niya gagawin yun. Kasi kilala ko naman siya personal, parang hindi naman siya papayag doon. But we'll never know. As I said, under the BBM administration, we'll never know what magic tricks BBM and his gang will pull out of his hat. But look at Senator Kiko Pangilinan. Galit na galit. I have never seen him so angry. And in this week alone, he was angry 2 times. 2 times. Galit siya, sigaw siya kay Senator Robin Padilla na muntik na magsuntukan doon. Tapos ngayon, sigaw na naman siya to object na hindi siya kasali dyan kung totoo man yan. At in fact, I saw that he was objecting, talking loudly at the same time as Senator Ping Lacson was speaking, such that Senate President Loren Legarda had to caution him and assure him that she will never do that to him, that she will never deprive him of his time or his turn to speak. It was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit
from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of Is the- this rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These, Madam we should not be... How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President. Thank you. We see a Senate that is so divided over the impeachment of VP Sara, such that they're taking things personally now. That's why they say, ibalik daw ang dignity ng Senate. Teka muna, sino ba nagsimula nito? Kung meron mang na-diminish man ang dignity ng Senate. Kung politika lang po ang pag-uusapan, ay maintindihan naman ng taong bayan yan. Pero ngayon po, lahat na, dinadaan na sa personal na mga damdamin. Noong nag-move si Senator Marcoleta na i-amend ang voting internal rules ng Senado para makaboto naman by electronic means ang mga senador na wala, hindi physically present, ay nag-object agad sina Riza Ontiveros at iba pa. At sinasabi nila na hindi ba dapat pag-usapan pa yan sa Rules Committee? At nag-comment pa si Senator Raffy Tulfo na dahil ba makukulong si Bato? Dahil ba may makukulong na mga senador? Marcoleta said that is an unfair statement because hindi pa naman natin alam kung sino ang makukulong. Hindi po ba? At tingnan po naman ninyo kung bakit mahalaga din na makaboto sila by electronic means. Ito po kasi ang nangyari. Hindi lamang sa COVID, kung hindi pwedeng mangyari ngayon. Nangyari na kay JV Ejercito eh. Kay JV Ejercito, na-hospital siya. More than 1 week, hindi siya nakaparticipate. Kung hospital po ang senador at wala naman siyang mental incapacity, pero may physical siya na hindi physical incapacity, kundi physical impossibility to be physically present in the grounds of the Senate, ay maaari po sana siyang bumoto kung ang amendment ni Senator Rodante Marcoleta ay makapasok. Abangan po natin yan sa Monday at abangan natin uli ang sunod na walkout ng minority bloc. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Salamat po, usapang matino. Salamat, Attorney Rowena Guanzon. At bago tayo magtapos pala, mga kababayan, inanyayahan ko po kayo bukas
alas 5 hanggang alas 7 ng umaga sa atin hong palatuntunan 100%. Siyempre, balitaan ho yan. Ako, napakahalaga na kasubaybay po kayo para alam ninyo ang mga nangyayari sa ating paligid maagang maaga pa lamang. At yan po naging kabuuan ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Maraming po salamat. Ingat po kayo. Bye!